Isang araw ay masayang-masaya talaga si Aling Rowena dahil nakatapos na ang kanyang anak sa pag-aaral. Mahirap lamang sila, ngunit ang dahil sa kanyang sipag at tiyaga ay natupad nito ang kanyang pangarap. Nay, maraming salamat po. Pangakong pagbubutihin ko po ang aking trabaho at pangakong susuportahan ko po kayo. Magalang na sabi ni Estela. Wala namang problema anak, kaya ko pa namang magtrabaho. Tuparin mo na lang ang sarili mong mga pangarap. Nakangiting sagot ng matanda. Mag-isa lamang itong inalagaan ni Aling Rowena dahil may ibang pamilya ang tatay ni Estela. Nagkaroon siya ng nobyo at nabuntis siya nito. Ngunit sa bandang huli ay nalaman niya na meron na pala itong asawa. Sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay ay hindi naman sila nito pinabayaan. Kahit na papaano naman ay nagbibigay naman ito ng suporta. Isang araw ay may isang sikat na ospital sa kanilang lugar. Marami ang nagpapagamot doon, ngunit puro mayayaman lamang. Napapagaling kasi nila ang mga tao na may malulubhang karamdaman. Hindi talaga makapaniwala si Estela dahil doon siya nakapasok ng trabaho. Nang dahil sa kanyang pagiging matalino ay agad siyang natanggap doon. Dinarayo pa ito ng ibang mga tao sa ibang bayan upang doon magpagamot. Nakakasigurado kasi sila na madurugtungan ang buhay ng kanilang mga minamahal kapag doon nila dinala. Lumipas ang isang buwan ay nagustuhan si Estela ng isang binatang doktor. Mayaman ito at higit sa lahat ay maraming mga babae ang humahanga. Isinama ni Estela ang kanyang ina upang ipakilala dito ang binata. Nay, saglit lang po ha. Gagamit lamang po ako ng banyo. Maghintay lamang po kayo dito. Nakangiting sabi ni Estela. Ngunit habang nasa banyo ang babae ay nakita ni Aling Rowena ang isang doktor. Pinagsasabihan nito ang isang babae na wag papasok sa ospital. Nagmamakaawa ito na gamutin ang kanyang anak na may sakit. Nag-aapoy kasi ito sa lagnat at kailangan agad nitong mabigyan ng lunas. Dr. Romel, pakiusap. Kailangan ko po ng tulong nyo. Baka po maagang mawala sa akin ang aking anak kung hindi po siya agad mabigyan ng lunas. Wala po akong pambayad, pero pangakong gagawin ko po ang lahat. Umiiyak na sabi ng babae. Ngunit sa kabila ng lahat ay patuloy itong ipinagtatabuyan ng doktor. Wala itong pakialam sa mag-ina dahil mahirap lamang ang dalawa. Ang tingin kasi ni Dr. Romel sa ganitong klase ng mga tao ay walang kwenta. Walang mga pambayad at masasayang lang ang kanyang oras. Kung mayamang tao ang kanyang gagamutin, kung minsan ay nakakatanggap pa siya ng ekstrang bayad. Ang pangalan niya ay Romel. Hindi kaya siya ang manliligaw ng aking anak? Tanong ni Aling Rowena sa kanyang sarili. Tinanong nito ang isang nurse at tama nga siya sa kanyang inaakala. Kitang-kita ni Aling Rowena kung paano nagpupumilit na pumasok ang babae doon. Ngunit hindi naman ito makapalag dahil inutusan ni Dr. Romel ang gwardiya na huwag papasukin ng mag-ina. Hindi man gusto ng gwardiya na pigilan ng mag-ina, ngunit baka naman siya ang matanggal sa trabaho. Ma'am, napag-utusan lang po ako. Pasensya na po dahil ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Malungkot na sabi ng lalaki. Sa loob naman ng ospital ay nagtitinginan ang mga taong mayaman. Ang iba dito ay nakakaramdam din ng awa, ngunit ang karamihan ay walang pakialam. Pangit palang ugali ng Romel na yan. Hindi ko siya magugustuhan para sa aking anak. Mayaman nga siya, ngunit wala namang galang. Inis na sabi ni Aling Rowena sa kanyang sarili. Pinagtawanan pa ni Dr. Romel ang gwardiya matapos itong makita na tumutulo ang mga luha nito. Ano? Naaawa ka ba sa kanya? Nakakatawa ka naman. Kung gusto mo ay ikaw ang gumamot sa kanya nang walang bayad. Natatawang sabi ni Dr. Romel. Umuwi na lamang si Aling Rowena at hindi na nito hinintay pa ang kanyang anak. Balak na lamang nitong magpaliwanag kapag nakauwi na si Estela sa kanilang bahay. Pera-pera lang talaga ang gusto nila at hindi nila iniisip ang sinumpaan nilang pangako na manggamot ng kahit na sinong may sakit kahit na wala pa itong pera. Hindi po sir, naaawa lang po talaga ako sa kanila. Kung may pera lang po sana akong pambayad ay ipapagamot ko sila. Malungkot na sagot ni Joshua. Yan kasi, pare-pareho kayong mahirap. Gawin mo na lang ang utos ko sa'yo kung ayaw mong matanggal sa trabaho. Natatawang sabi ni Dr. Romel. Nang dahil doon ay umalis na lamang ang mag-ina.
Masama ang loob ng babae sa mga pangyayari. Hindi na nito malaman pa ang kanyang gagawin dahil hirap na sa paghinga ang kanyang anak. Iyak ito ng iyak habang naglalakad papalayo at naabutan pa nito si Aling Rowena. Nakakaawa ka naman. Isugod mo na lang siya sa ibang ospital at baka doon ay matulungan nila kayo. Napapailing na sabi ni Aling Rowena. Pero wala po talaga kaming pera. Malayo po ang susunod na ospital at wala na po kaming pamasahe. Malungkot na sagot ng babae. Binigyan ito ni Aling Rowena ng 100 piso nang sa ganon ay magkaroon ito ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil gagaling din ang anak mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sige na, sumakay na kayo ng jeep para mabigyan na agad siya ng lunas, sabi ni Aling Rowena. Lumipas ang mga oras ay nakauwi na si Estela sa kanilang bahay at tinanong nito kung bakit umuwi ang kanyang nanay. Nay, bakit po bigla po kayo nawala? Pasensya na po kung natagalan ako. May bigla po kasing iniutos sa akin na kayo kong sabi ni Estela. Walang problema anak, sa susunod mo na lang ipakilala ang iyong manliligaw. Ang dapat nga ay siya ang pumupunta dito sa ating bahay, sagot ng matanda. Ngunit hindi sinabi ni Aling Rowena na nakilala na nito ang manliligaw ng kanyang anak. Galit ang kanyang naramdaman sa oras na nakita nito ang binata. Naisip niya na mayaman nga ito, ngunit sa pera lang ito bumabase kung sino ang kanyang bibigyan ng lunas. Naisip ni Aling Rowena na magpanggap na isang pulubing may sakit kung gagamutin ba siya ng manliligaw ng kanyang anak na si Romel. Kung papapasukin siya nito sa ospital, ay magugustuhan niya ito para sa kanyang anak, ngunit kung hindi naman ay ipapahiya niya ito sa maraming tao. Hindi naman siya nito kilala, kaya hindi nito para malaman na siya ang nanay ni Estela. Sa kabila ng lahat ay gustong-gusto talaga ni Dr. Romel ang babae. Matapang ito sa ibang mga tao, ngunit pagdating sa dalaga ay bigla itong bumabait. Pangarap niya na mapasagot si Estela. Ito ang pangarap niyang babae at gusto niya itong makasama sa kanyang buhay. Naiisip niya kaagad na magiging masaya talaga siya kung silang dalawa ang magiging mag-asawa. Estela, ito nga pala ang bulaklak. Hindi ako magsasawang ligawan ka dahil mahal na mahal talaga kita. Nakangiting sabi ni Dr. Romel. Kilig na kilig naman ang babae dahil sa dami ng mga dalagang nurse doon ay siya pa ang nagustuhan ng guwapong binata. Nag-abala ka pa talaga Dr. Romel, pero maraming salamat ha. Pakiramdam ko tuloy ay sobrang espesyal kong tao. Kinikilig na sagot ni Estela. Kinabukasan habang nasa trabaho si Estela ay agad naghanda si Aling Rowena upang gawin ang kanyang pagpapanggap. Nagsuot ito ng lumang kasuotan na magmumukha siyang sobrang mahirap. Maya-maya lamang ay pumunta na siya doon. Nagkunwari siyang nahihirapang huminga kaya agad siyang nilapitan ng gwardiya. Agad itong tumawag ng doktor upang sakluluhan ang matanda. Doktor, tulungan niyo po siya. Nahihirapan daw pong huminga si nanay. Pero nay, meron po ba kayong pambayad? Hindi po kasi sila nanggagamot ng mga taong walang pera. Malungkot na tanong ng gwardiya. Tumakbo ito sa loob ng ospital at agad na kumuha ng isang baso ng tubig. Nay, uminom po muna kayo. Pag may dumaan pong doktor, ay ipapakiusap ko po kayo. Ako nga po pala si Joshua. Magalang na sabi ng gwardiya. Muli ay pinagtawanan ito ng ibang mga doktor, ngunit mas lalong lumala ang nangyari nang dumaan si Dr. Romel. Ano ba naman yan Joshua? Di ba ang sabi ko sa'yo ay huwag kang tatanggap ng mga taong walang pera? Hindi mo na lang sundin ang iniutos ko sa'yo. Galit na sabi ni Dr. Romel. Pero Dok, kailangan po ni nanay ng tulong. Hindi na po siya makahinga ng ayos. At baka kung ano pa po ang mangyari sa kanya. Paliwanag ni Joshua. Ikaw ba talaga ang magdedesisyon? Gwardiya ka lang dito. Nagsasayang ka lang ng oras sa mga walang kwentang tao. Sige na at paalisin mo na yan bago ka pa mawalan ng trabaho. Pasigaw na sabi ni Dr. Romel. Napayuko na lamang ang gwardiya at wala talaga itong magawa. Gusto man itong tulungan si Aling Rowena, ngunit baka siya naman ang mawala ng trabaho. Gulat na gulat talaga ang matanda sa ipinakitang ugali ng manliligaw ng kanyang anak. Hindi nito hahayaan na ito ang makatuluyan ng dalaga sa panghabang buhay. Habang sinisigawan at minamaliit ni Dr. Romel si Aling Rowena, ay bigla namang dumating si Estela.
Nagtataka talaga ito nang bigla niyang makita ang kanyang sariling ina. Tinutulungan ito ni Joshua na patuloy na tumutulo ang luha. Dr. Romel, anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Stella. Ito kasing matandang to, ayaw pang umalis. Wala namang pambayad. Nahihirapan daw sa paghinga. Hayaan mo na yan, Stella, dahil magsasayang ka lang ng oras sa kanya. Paliwanag ng binata. Ngunit gulat na lamang ang doktor nang tawagin itong nanay ng kanyang nililigawan. Nay, nahihirapan po ba talaga kayong huminga? Tuloy po kayo sa loob at ipapakiusap ko po kayo. Romel, siya ang aking ina. Umiiyak na sabi ni Stella. Halos manginig sa takot si Dr. Romel at hindi ito makapaniwala sa kanyang nalaman. Tiyak niya sa kanyang sarili na madidismaya sa kanya si Stella dahil hindi nito iginalang ang sariling ina ng dalaga. Tama nga si Aling Rowena, hindi talaga mabuting binata si Romel. Wala itong awa sa mga taong walang pera. Kung ganon, ay nanay mo pala siya. Siya ba si Aling Rowena? Halika at ipasok mo siya. Ako na ang bahalang gumamot sa kanya. Kinakabahang tanong ng binata. Bigla namang sumingit ang matanda. Hindi na kailangan. Nagpapanggap lang talaga ako na may sakit para makilala kita. Alam mo Romel, pasensya ka na pero hindi kita gusto para sa aking anak. Stella, humanap ka na lang ng ibang lalaki dahil hindi magiging masaya ang buhay mo sa kanya. Galit na sabi ni Aling Rowena. Alam talaga ng isang ina kung ano ang makakabuti sa kanyang anak kaya nito nagawa ang ganitong klase ng bagay. Pasensya na po kayo Aling Rowena. Hindi ko naman po alam na kayo po pala yan. Pahiyang sabi ng doktor. Ngunit hindi na ito pinansin ng matanda at pati na si Stella ay nadismaya sa ginawa ng binata. Simula noon ay pinatigil ito ng dalaga sa panliligaw. Iyak nang iyak si Romel dahil galit na sa kanya ang babae na kanyang pinapangarap. Nang humingi ito ng paumanhin kay Stella ay pinatawad naman ito ng dalaga. Ngunit sinabi din nito na wala ng pag-asa ang binata. Sariling nanay niya ang binastos ni Romel. Mahal na mahal ni Stella si Aling Rowena dahil alam niya ang hirap at pagod nito, matupad lamang niya ang kanyang mga pangarap. Stella naman, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung agad kong nalaman na siya ang nanay mo, edi sana pinapasok ko kaagad siya sa ospital. Malungkot na sabi ni Romel. Pasensya ka na talaga. Edi kung ibang tao pala yun, ay hindi mo na para gamutin. Pinapatawad na lang kita pero pasensya ka na talaga. Sagot ng dalaga. Simula noon ay galit na galit ang binata sa kanyang sarili. Seryoso talaga ito sa panliligaw kay Stella. Ngunit sa isang iglap ay biglang nagbago ang lahat. Lumipas sa mga buwan ay nagustuhan ni Joshua ang nurse na si Stella. Sa tuwing pumapasok kasi ito ay palagi siyang binabati ng magandang umaga. Naglakas loob ito na magsabi na manligaw sa dalaga. Nay, may manliligaw na naman po ako, sabi ni Stella. Sino naman? Huwag naman sana ang lalaking kagaya ni Romel, tanong ni Aling Rowena. Si Joshua po, yung gwardiya sa ospital. Bigla namang ngumiti si Aling Rowena dahil alam nito na mabuting tao ang binata. Ah, oo, kilala ko siya. Gusto ko siya para sa iyo anak. Masayang boses ng matanda. Gulat na gulat talaga si Stella sa reaksyon ng kanyang ina. Lumipas pa ang 2 buwan na panliligaw ni Joshua ay nagustuhan na rin ito ni Stella. Sobrang bait talaga ng binata at palagi itong pumupunta sa kanila. Kasundong-kasundo ito ni Aling Rowena at palagi itong may pasulubong sa kanyang ina. Isang araw ay pumasok si Stella sa kanyang trabaho at kasabay nito ang gwardiya na si Joshua. Magkahawak kamay ang dalawa kaya gulat na gulat ang mga nagtatrabaho doon. Gulat na gulat si Romel sa kanyang nakita. Stella, siya na ba talaga ang napili mo? Tanong ng doktor. Oo, Dr. Romel, kami ng dalawa ni Joshua. Matipid na sagot ni Stella. Durog na durog ang puso ni Romel nang dahil sa kanyang nalaman. Sa pagkakataong ito ay nalaman niya sa kanyang sarili na wala na talaga siyang pag-asa. Sobra-sobra ang pagsisisi ng binata. Lumipas pa ang mga taon ay hindi pa rin mawala ang pagmamahal ni Romel kay Stella, ngunit bigla na lamang siyang napaluhod na ikakasal na ito kay Joshua.
Si Aling Rowena naman ay sobrang kampante sa magiging asawa ng kanyang anak. Alam niya na aalagaan ito ni Joshua at ituturing na parang isang prinsesa. Joshua, ikaw na ang bahala sa aking anak. Pero tita, gusto ko po na palagi po tayong magkakasama. Mag-isa lang po kayo, kaya sa isang bahay na lang po tayo tumira. Nakangiting sagot ng lalaki. Simula noon ay naging masaya sila. Hindi man mayaman si Joshua ngunit ito ang lalaking nagpatunay na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Igalang natin ang mga nakakatanda. Tulungan natin ang mga taong nangangailangan. Kung ano ang turing mo sa iyong minamahal, ay ito rin dapat ang ipakita mong ugali sa ibang tao. Palagi mong isipin na may damdamin din sila na kapag nangangailangan ay naghahanap ng pag-asa. At bilang isang tao, huwag kang susuko dahil habang buhay ay may pag-asa. May awa ang Diyos at kahit na kailan ay hindi niya tayo pababayaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.